Hello guys, this is Gertie and I'm going to give you an example about the 5 types of communication. And these are interpersonal communication, mediated interpersonal communication, organizational communication, and public communication, and the last is mass communication. The first is interpersonal communication, which is communication between two persons whether they are verbal or non-verbal. Magkano lang tapo kung sabay feeling nga ka ng grade 12 o grade 11 ka na diri sa school. Kapita ayo? Huwag itong kay plano mo sulod? Wala ta kay plano mo sulod. So kung muna naon bilhin ta karon sa eskwela sa kahingaw. Hingaw? May ka ng klase gani? Muna na punta akong plano. Pero kira ka na eskwela lang jud ta kay wa man tay choice. Di ba? Thank you. The second is mediated interpersonal communication, which is when you cannot and need not to talk face to face. Here is the example. Hello, Annalyn. Yes. Kanang pagpalibron ta ko nimo ba nga kuha untong bantay. Nalimot ko. Magdali ang gud ko, mas malit pa ko. Di Annalyn, salamat kayo ha. Sige. Librehan ba kung tikaw niya? Sige. Then, organizational communication. People communicate different in a working environment. Public communication, which involves one person communicating to a large number of people. Then, mass communication. The term commonly used to communication systems that are configured to create, produce, and disseminate media text to mass audience, like TV, radio, and others. Isang mensahe para sa aliyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugod niya ito sa daon ng pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta ang seguridad sa PISE kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang Vice Presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pino na rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kilala. And that's all guys. Thank you for watching. Once again, this is Gertie Vlog.